Amen. Tayo po tayong lahat. Buksan natin yung pinakahuling aklat ng Bible in the book of Revelation, chapter number 2, in verse number 10. Revelation chapter 2, verse 10. Let me read. Ito pong nag-iisang talata. Revelation chapter 2, verse 10 sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Revelation chapter 2, verse 10, according to the word of God, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Let's pray. Father in heaven, thank you for this morning. At nandito po kami at muling makikinig ng iyo pong mga salita. Salamat sa unang mga ngaral na ginamit ninyo. And I believe, Lord, na ang salita mo hindi masasayang. Ito ay lumago sa mabuting lupa ng aming puso, ma-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking ibabahagi ay challenges for being faithful. At ginamit ko po itong Revelation chapter 2, at alam naman po ninyo sa mga naunang pag-aaral pa natin, ang chapter 1, chapter 2, and chapter 3 ng book of Revelation, meron pong binibigyan ng pansin dyan yung tinatawag na 7 churches. At dun sa 7 churches, meron pong kasama dun sa format ng ang letter bawat churches, is yung sinasabing, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." So meron siyang individual na application kasi he that hath an ear, let him hear. Pero sabi rin doon, sa mga churches, so ibig sabihin, sa atin po as a church, ay may pinararating na message ang chapter 1 to 3 ng book of Revelation. At ito pong binasa nating talata, ito ay naka-address para doon po sa iglesia ng Smyrna, doon po sa pastor sa Smyrna. And very interesting kung titignan natin ang next slide, yan po yung pinaka-traditional na pinapaniwalaan na church sa Smyrna. And the word Smyrna ay galing po sa word na Smyrna, na ang ibig sabihin po niyan ay mira or myrrh. Diba? Alam naman po natin kay Jesus Christ na nung dumating po yung mga wise men, isa po sa mga nirigalo nila ay yung mira. And yung mga regalo kasi ng mga wise men, hindi yan napadaan lang sila o nag-order lang sila sa Shopee. Hindi po. May prophetical significance yung bawat ano po na yan, bawat gift po nila. At yung mira ay nagpapakita po, dahil yan ay pang-embalsamo, alam nila na mamamatay yung batang binigyan nila ng gift. At ito pong iglesia ng Smyrna, tandaan nyo po, no, bagamat nung panahon ni Apostle John, nung sinulat niya ito, ay marami na mga churches na nag-exist. Pero merong design ang Bible kung bakit ang Revelation ay naka-address doon sa 7 churches. At yung Smyrna po, no, kumbaga ito ay iglesia na sa pangalan pa lang, ay alam na sila ay dadaan sa matinding pagsubok. At obvious, based sa pangalan, ay marami ang namatay sa kanila sa pamamagitan po ng persecution. Pero very interesting, dahil dun sa 7 churches, kung meron pong iglesia na walang nakitang error si Jesus Christ, kasama po yung Smyrna, pangalawa yung Philadelphia. Kaya gamitin natin itong talatang ito para hamunin tayo ngayong umagang ito, na sa atin pong katapatan sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Since ang theme natin is all about faithfulness, gamitin ko po itong iglesyang ito na dumaan sa matinding persecution. So, dito po makikita natin na sa buhay po natin bilang mananampalataya, may mga darating na mga challenges sa buhay natin para hamunin yung ating pagiging tapat sa Panginoon. Obvious po na kalooban ng Panginoon na bawat isa na nanampalataya kay Jesus Christ ay maging tapat. Pero alam din naman natin na since ang kalooban ng Panginoon ay maging tapat tayo, may hamon po na darating sa atin para wag na tayong maging tapat. Okay? At number 1, makikita natin dito, yung unang hamon na kumbaga nararanasan din po natin is a challenge from the adversary. Alam niyo po, ang kaaway natin na si Satan, ayaw niya na ang isang mananampalataya ay maging tapat sa Panginoon. Kaya nga, sa oras na ito, kung ikaw ay, kumbaga, hindi ka nagiging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, yan ang gusto ni Satanas na gawin mo.
Huwag ka maging tapat sa Kanya. Kaya nga dito po makikita natin, itong iglesia na ito sa Smyrna, nakaranas po sila ng matinding persecution. Pero tingnan niyo pong ginamit na salita dito. The devil shall cast some of you into prison that ye may be tried. So hindi sinabi ng Bible, the Caesars, hindi po. Ang sabi ng Bible, the devil. So ibig sabihin, behind the scene, meron po talagang kaaway na umaatake sa mga mananampalataya para wag na tayong maging tapat. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung meron man tayong kaaway, tandaan nyo po, pinaulit-ulit ko po ito sa inyo, hindi po yung kapitbahay natin yung kaaway natin. Hindi po yung mga kaopisina natin na mga nakakainis yung ugali. Hindi rin po yung mga kapatid natin. Hindi yung mga ka-churchmate natin ang tunay na kaaway po natin. The Bible is very clear na nakikipaglaban po tayo sa hindi sa laman at dugo. We wrestle not against flesh and blood. At dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sinabi po ng Bible, our adversary, the devil. Meron tayong kaaway na wala siyang ibang gagawin, aatakihin niya tayo, lulusubin niya tayo, para wag na tayong maging tapat sa atin pong Panginoon. Kaya nga, number 1, under po ng ating lesson ng adversary, number 1, the devil wants to destroy your faith. Mga kaibigan at mga kapatid, ang gustong-gustong gawin ni Satanas ng ating kaaway, gusto niyang sirain yung ating pananampalataya sa Diyos. Remember the story of Job? Tandaan po natin, ang book of Job ay napakagandang aklat. Because makikita natin sa aklat na to, ano nangyayari in the spiritual realm. In the spiritual realm, si God, pinapahintulutan niya na tayong mga mananampalataya ay subukin ang ating pananampalataya. The intention of God, bakit niya tayo hinahayaang masubok? Dahil gusto ng Panginoon na mag-level up tayo sa ating pananampalataya. Pero sa kabilang side, si Satan naman, tutuksuhin niya tayo, aatakihin niya tayo, wawasakin niya tayo para wag na tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Kaya nga nakita natin dito sa buhay ni Job, kung paano isang pinagpala, materially, isang mayaman, sagana siya pagdating sa kanyang mga anak, may 10 siyang anak. Pero ano lang yan? Sa isang iglap, lahat ng ito ay nawala. And behind the scene, merong umataking kaaway na si Satan dahil gusto niyang wasakin ito pong pananampalataya ni Job. Tandaan niyo po, sinasabi ng Revelation chapter 12 verse number 10, isa po sa mga title ni Satan in the Bible, he is the accuser of the brethren. Mga kaibigan at mga kapatid, merong mag-aakusa sa'yo. Talagang paulit-ulit kanyang atakihin, ibabalik niya sa iyo ang iyong mga nakaraan, ibabalik niya sa iyo ang iyong mga kahinaan, para wag kang magpagamit sa Panginoon, para wag kang maglingkod. Sasabihin niya, wala kang kwenta, hindi ka dyan, doon ka na lang sa sanlibutan, bumalik ka na doon sa dati, gagawa siya ng paraan, magbibigay siya ng iba't ibang accusation, para wag ka na magpatuloy sa iyong pananampalataya. Pero thank God, hindi tayo naglilingkod kay Satanas. And mga kaibigan at mga kapatid, the Bible tells us, na sa dulo ng story, matatalo itong kontrabidang ito. Yes, hinahayaan lang ni God. Sige, pinagbibigyan niya lang. Inaatake tayo ngayon. Inaakusahan niya tayo. Pero balang araw, alam natin yung story. Ang advantage natin as a believer, alam na natin ang kwento. Alam na natin ang dulo. And in the book of Revelation, chapter number 20, 21, alam natin na si Satan ay mawawala rin ito later on. Kaya, pinagbibigyan lang siya. At tandaan niyo po, aatakihin ng kaaway yung ating mga puso. Kaya nga, the heart is deceitful above all things. Hindi tayo pwedeng magdepende sa nararamdaman lang natin, sa puso natin. Tingnan niyo po ito, makikita natin sa 1 John, chapter number 3, verse 20. Mababasa niyo po sa Bible in 1 John, chapter 3, verse 20, for if our heart condemn us. Alam nyo, may mga ganyang pagkakataon. Mismong ang inner self natin, ang puso natin, will condemn us. Gagamitin niya ng kaaway para tayo ay wag na magpatuloy. Naku, marami akong kahinaan. Hindi na ako magpapagamit sa Panginoon. Ganito. Pero ano sabi po ng Bible? If our heart condemn us, ano sabi ng Bible? God is greater than our heart. Marami tayong mga pagkukulang. Marami tayong mga kahinaan. Pero salamat, the God we worship, ang God na nagligtas sa atin, is greater than our heart.
At ito pang sabi, and knoweth all things. Salamat, we worship the omniscient God na nakakaalam ng lahat. Yes, marami man tayong mga kapalpakan, but the God we worship knows everything. He knows our past, He knows our present, and even our future. Marami man tayong mga kapalpakan, pero alam niyo, salamat, ang God na pinaglilingkuran natin, alam niya, ginagawa niya. Kaya nga, di ba, marami na tayong narinig na, ay, hindi ako karapat-dapat. Tama po yun, hindi tayo karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa atin. Pero salamat, ang God na ating pinaglilingkuran, ang siyang nag-qualify sa atin para paglingkuran po siya. Kaya nga, ano po mga sinasabi ng Bible? Like for example, in Psalm 18 verse 30, sabi po rito, you can write, mabilisan na lang po tayo, limited yung ating time, pero sabi ng Psalm 18:30, as for God, His way is perfect, the word of the Lord is tried, He is a buckler to all those that trust in Him. Mapagkakatiwalaan natin ng Diyos ang kanyang mga salita. Salamat po, meron tayong salita ng Diyos. At ito ang ating panghawakan sa kabila ng mga negative na news, mga bad news na maririnig natin na ginagamit ng kaaway para manghina yung ating pananampalataya. Pero salamat, merong Word of God na siyang merong magandang balita. Tandaan niyo po, ang pinadala ng letter ni John ay isang church na under persecution. Pero in-encourage ito ng Word of God para magpatuloy lang sila. Yes, hindi natin maintindihan minsan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin kayang explain lahat. Bakit ganito? Bakit ganon? Lord, naging tapat naman ako. Bakit hanggang sa ngayon? Mahirap lang kami. Marami tayong hindi maintindihan. But tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon because sinasabi ng Isaiah 55 mula po verse 8 and verse 9 na ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaparehas ng ating isip. His ways is higher than our ways. Kaya pagkatiwalaan natin siya because alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay natin. Hindi man natin siya kayang ipaliwanag. Hindi man maipasok natin sa logic natin. Bakit ganito ang pinagdadaanan ko ngayon? Well, sinusubok lang ang iyong pananampalataya. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kaya nga, marami sa atin ang life verse is found in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, na ang sinasabi doon, trust in the Lord with all. With all. Hindi po yung sum. Hindi po sinabing 50%, 90%, 80%. But we have to trust God 100% with all our hearts and lean not unto thine own understanding. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Number 2, gagamitin ng kaaway yung focus natin. Tandaan niyo po mga kaibigan at mga kapatid, naalala ko po doon si Pedro sa Bible. Di ba? Sinabi niya, nakita niya si Jesus Christ naglalakad doon sa Sea of Galilee. At salamat, nakapaglakad din naman siya. Dahil sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Pero nangyari sa kanya, imbis na nakatingin siya doon kay Jesus Christ, ang tinignan niya na ngayon yung mga alon. At dahil doon, siya ay unti-unting lumubog. Salamat, kinuha siya ng Panginoong Jesus. Minsan ganoon ang buhay natin. Si Satanas, gagawin niya lahat ng paraan para yung focus natin, imbis na nakatingin tayo kay Kristo, imbis na nakatingin tayo sa mga pang-spiritual na mga bagay, idadivert niya yung ating mga paningin. Na ang ating kaisipan, pangsanlibutan, yung mga worldly achievements, doon lang tayo nakatingin. Well, hindi ko sinasabing masamang mag-aral, hindi masama po na magkaroon tayo ng mga property dito sa mundong ito, pero hindi yan ang number 1. Because lahat dito sa daigdig na to, pansamantala lang ito lahat. Yung mga bahay natin, yung mga ari-arian, yung mga degrees na meron po tayo, wala lahat yan. Dahil ang mundong ito ay papunta sa pagkasira. Pero kaya kung meron man tayo, dapat mag-invest tayo. Let's invest on spiritual matters. Doon tayo mag-focus dahil yan ay pangwalang hanggan. Yan yung reward na makakamtan natin later on. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun ang tingnan natin. Yun yung bigyan natin ng focus. At ano pang sabi ng Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kay Kristo tayo tumingin. Hindi yung, minsan ang nakakalungkot, no? Dahil masyado tayo nakatingin dun sa mga tao. Ano ang nagiging effect sa atin? Inggit. Kaya yan din ang disadvantage minsan ng mga social media.
Kahit minsan, kahit yung mga kapastoran, nakita, uy, si pastor, meron ng ganito, may Jaguar na yung sasakyan. Ako, ano pa na ako, bisikleta. Minsan nagkakainggitan when it comes to the ministry. Uy, eto na yung, si pastor, ganito na yung building nila. Kami barong-barong pa lang. So what? Daig mo pa nga si Jesus. Si Jesus Christ nga, walang church building eh. Si Jesus Christ nga, walang bisikleta eh. Huwag tayong tumingin sa kanila. Yes, kung pagpapalain ka ng Panginoon, amen. Kung bibigyan ka niya ng bahay, bibigyan ka niya ng bisikleta o eroplano man yan, amen. Pero kung hindi, so what? Tuloy lang, tumingin lang tayo sa Kanya. The author and finisher of our faith. Hindi yung mga tao minsan, meron pa tayong mga marinig minsan na, ako si pastor ganito, pag ako in-invite mo, lalaki yung first fruit commitment nyo. Magiging 1 billion. Bakit? Sino ka ba? Diyos ka ba? Well, hindi nakadepende yan sa tao. Nasa Diyos yan. Kahit sino magsalita, basta word of God, hayaan mo ang power ng Diyos ang kumilos, hindi yung galing ng tao. Kaya, walang higit, mga pastor sa syudad, mas magagaling sa pastor sa probinsya. Sino nagsabi? Pare-parehas ng lingkod. Yan. Ako si bishop, ganito. Si cardinal, wala pala tayong cardinal. Pero bisa parang ganun ang dating. Walang ganun sa Bible. Pare-parehas na lingkod yan ng Panginoon. Let's look unto Jesus. Minsan nadadivert yung ating attention. Go back sa sinasabi ng Bible. Tumingin tayo sa mga spiritual na mga bagay. Tingnan niyo yung mga sinaunang mananampalataya. Grabe yung persecution nila. Pero bakit sila nagpapatuloy? Sa kabila ng matitinding persecution na nararanasan nila, pupugutan sila ng ulo, susunugin sila ng buhay. Dahil ang focus nila ay sa pang-spiritual na mga bagay. Wala nga kayong makikita sa Bible na, doon ako kay Nero, doon ako kay Marcos. Walang ganun. Hindi sila nakatingin sa politics. Ang tinitignan nilang hari, si Jesus Christ. Kaya huwag niyong sayangin ang oras niyo sa mga political issues, mga kapatid. Number 3, the enemy, the devil wants to destroy our family. Yung pamilya mo at pamilya ko, gusto niyang sirain lahat yan. Ang kalooban ng Panginoon, ang isang pamilya ay maging maayos, ang design ay in accordance to the Word of God. Kaya nga, doon kanina yung ginamit nating talata in Colossians chapter 3, ano po ang design ni God? Ang design ni God, ang mga asawang babae magsasubmit sa kanilang asawang lalaki. Ang disenyo naman, ang asawang lalaki ay kanyang mamahalin ng kanyang asawang babae. Ano man yan, ano mang meron siya, ano mang kahinaan niya, ano man ang kalakasan niya, still, kailangan mahalin. Ang mga anak naman, kailangan mag-obey sa kanilang mga magulang in accordance to the will of God. That's the design. Pero alam niyo po, ano ang tinuturo ngayon ng mga mainstream media? Binabaliktad nila. At ginagamit yan ng kaaway to destroy the family. Kaya nga ang definition ng Bible pagdating sa marriage, lalaki at babae, anong ginagawa ngayon ng mainstream media? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, and take note, kahit sa mga cartoons, lumalabas yung mga ganyang teaching. Ibig sabihin, ang mga bata ngayon, kinukondisyon na ang kanilang isip na ang pagiging lalaki at babae, nasa isip ngayon yan. Kaya hindi ako magtataka na mayroong magsasabi, ako ay alien, hindi ako lalaki, hindi ako babae. Alien ako from another planet. Paano mo nalaman? Yun ang pakiramdam ko eh. Ganyan po ka-worst ang isip ng mga tao ngayon. Pero ang design natin ay hindi nakadepende sa iniisip natin, sa ating pakiramdam. Let's go back to the Word of God. Ando doon yung design natin bilang isang pamilya biological. Merong design ang father, may design ng mga asawang babae, ang mga anak, hindi mo pwedeng baliktarin ang disenyo ng Diyos. Kaya magkakasira-sira yan, mawawasak ang pamilya kung ang design ni God ay sinisira po. At yan ang gustong-gusto ng kaaway. Well, meron pa tayong another family which is spiritual, the church. Ang church na meron po tayo po ay pamilya rito, mga kapatid. Kaya nga, sa 1 Corinthians chapter 12, hinalintulad tayo sa isang katawan. Na sa isang katawan, mahalaga ang bawat parte ng katawan. Pero anong ginagawa ng kaaway? Sisirain niya yan. Mag-aaway-away tayo. Kasi, mga kaibigan, at pasalamat tayo, hindi tayo nakatira sa isang bahay. Kasi kung magkakasama tayo sa isang bahay, makikita nyo lahat tayo makasalanan. May kahinaan. Pero salamat, kahit may mga kahinaan tayo, nagsasama-sama pa rin tayo. Kasi hindi tayo naparito para
para magpasikat, magpagalingan, isa lang ang magaling, si Jesus Christ. Nagpapalakasan tayo, nagtutulungan tayo, share one another, no? Pray for one another, forgive one another, nagpapalakasan tayo for the glory of God. Kaya huwag niyo pong hayaan na ang kaaway ay masira yung ating pamilya, pamilya pong pisikal, at even our spiritual family, huwag niyo pong hayaan na sirain niya ng kaaway. At yan ang gusto niyang mangyari. Kaya nga yung mga division na nangyayari sa church, gustong-gusto ni Satanas yan. Gustong-gusto niya tayong wasakin, pero huwag tayong papayag. Number 2, isa po sa mga hamon pagdating sa ating pagiging tapat ay yung mga adversities ng buhay po natin. Sabi po ng talata, ye shall have tribulation 10 days. Ye shall have. Hindi po sinabi ng Bible na maybe you will have tribulation. Hindi po. Isa sa mga dapat nating asahan sa buhay mananampalataya, we will suffer different kinds of sufferings, distress in this life. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi tayo exempted na hindi tayo magkasakit. Pwede kang magkasakit. Diba? Kasi sabi na, hindi na ako magkakasakit in Jesus' name. Huwag natin gagamitin sa ganun. Pwede tayong magkasakit. Pwede tayong barilin. Pwede tayong masaksak. Pwede tayong ma-persecute. Pwede rin tayong bilang isang mananampalataya, pwede rin malugi ang negosyo mo. Teka lang, pinadedicate ko to kay pastor, hindi yata mabisa yung dedication Nalugi mga kapatid, wala yun sa galing o sa, hindi kasi sa kapangyarihan ng pastor yan, nasa kapangyarihan ng Diyos. And by the way, nasa kalooban niya. Kung yung negosyong yan ay kalooban ng Panginoon, na yan naman patuloy, amen. Kung gusto naman ng Panginoon na i-stop na yan, then kalooban niya pa rin ang masunod. Lord, itong kotse ko, pinadedicate ko to sa Panginoon, hindi to lulubog sa baha. Sino nagsabi sa'yo? Lalo dito sa Metro Manila, malapit, di ko sure kung official, tag-start na yung tag-ulan pero parang malapit na. Pag nag-start na yung tag-ulan, yung sasakyan na pinadedicate mo, hindi yan nagiging submarino. Pwedeng lumubog yan. Kaya wag mong sasabihin, teka, pinag-pray to ni Pastor Tan, ni Pastor Bal. Hindi, pwedeng lumubog yan, pwedeng masira yan. May mga darating na mga pagsubok sa buhay natin. Kaya nga, count it all joy when you fall into diverse temptations, mga kapatid. Letter A po, isa sa mga adversities, mga hirap na makakaharap natin, may mga evil character na mararanasan tayo sa buhay na ito. May mga taong gagamitin ng kaaway na siyang magiging Paquito Diaz at Odette Can ng buhay mo. Tandaan niyo po yung sinabi ng talata, ye shall have tribulation. Napansin niyo po, 10 days. May interpretation, of course, that speaks about literal 10 days. Pero merong mga Bible expositor, mga end times teacher, meron pa silang silip na yung 10 days na binabanggit sa talata, may kinalaman yan sa prophecy. Na merong era, na may mga churches na makaka-experience ng pag sinabing 10 days, 10 rulers ito or 10 periods. Kasi yung word na ginamit dyan for day is pwede siyang gamitin for natural day, pero isa rin po sa mga meaning ng word na day, meron siyang figurative meaning na ang tinutukoy niya period or age. So, ngayon, doon sa mga naniniwala doon sa part na yon na ito ay makakaranas sila ng 10 different kinds of persecution, pinaniniwalaan nila at umukma nga naman sa history, merong 10 Roman Emperor sa Roman Emperor na siyang nagpahirap po sa mga mananampalataya. Tignan natin ng konti kung sino itong mga ito. Yan po, yung mga ilan sa mga pangalan. Lalong-lalo na yung Emperor Nero, kilalang-kilala po yan. Yan ay isang ruler na kung saan ang dami niya mga pinapatay. Diyan namatay sila Pablo ng mga panahon niya, di ba? Yung mga iba pang mga apostol, grabe ang kanilang naranasang persecution. At yung mga iba pang Roman emperors, talagang grabe po ang pinagdaanan ng mga sinaunang mananampalataya sa 10 malulupit po na Roman emperors po na yan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa mga dapat nating asahan, isa po sa mga gagamitin, hamon, para wag na tayo maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon, may mga tao siyang gagamitin. Alam nyo, minsan, ang nakakalungkot lang, kahit mismo sa church may ginagamit siya May mga nagpapagamit sa kaaway para wag ka nang maging tapat. Alam nyo, salamat, may mga naglilingkod po, may mga ginagamit sa church para mag-ministry. Pero alam nyo, isa sa mapapansin nyo, pag mag-join kayo ng ministry,
may gagamitin ng tao para wag na kayong magpatuloy sa ministry na yan. Ang sarap pakinggan, mag-lead ka ng young people. Naku, masarap pakinggan yan. Pero in reality, alam ni Enrico, hindi. May mga gagamitin ng Diyos sa dahilan, siguro sa isip ni Enrico, ano ba itong pinasok ko? Tinanggap-tanggap ko pa kasi ang mga young people. Ang reality, may mga pasaway, may mababait din naman. Tingnan niyo mga itsurang yan, no? Di ba? Itsurang yan, talaga. Pero talagang ganoon, may mga pasaway din. At yan minsan yung gagamitin para, wag na nga ako magpatuloy, ayoko na nga, magbitiw na nga ako dyan sa church. Minsan, ginawa mo na lahat, di ba? Naglingkod ka na, makakarinig ka pa ng, imbis na encourage ka, may mga negative pa. May mga gagamitin talaga para wag ka na magpatuloy. Pero alam niyo mga kapatid, ano sabi po ng ating Panginoong Jesus in John chapter 16? These things have I spoken unto you that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said unto you at the beginning, because I was with you. Si Kristo na nagsabi niyan. May mga taong gagamitin para ikaw ay i-persecute. May mga evil character. Ano sabi ng 2 Timothy 3:13? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Talagang, mga kapatid, yan ang realidad. Yan yung makakaharap natin. May mga gagamitin ng away, ang kaaway para awayin tayo, i-deceive tayo, hamakin tayo. Para hindi na tayo maging tapat. Pero tuloy lang. Next po, evil cosmos. The word cosmos, yan po yung salitang world. Ginamit po doon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Mga kaibigan at mga kapatid, nasa korap na mundo tayo. Ibang-iba ang daloy ng sanlibutan. At gagamitin ito ng kaaway para wag ka na magpatuloy, wag ka na maging tapat. Alam niyo yung mga sinaunang mananampalataya, isa sa mga reasons kung bakit pinersecute sila ng Roman Empire, kasi ang mga mananampalataya, of course, dahil pag naligtas na sila, ayaw na nila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi na umiiwas na sila doon sa mga immoral na mga gawain. Ang mga pagano kasi immoral eh. Diba? Grabe po ang pagiging immoral, kumbaga idolatrous, no? Kumbaga ang dami pong mga polygamous doon po sa Roman Empire. Pero dahil sila'y naging mananampalataya, binago sila ng Diyos, kaya nagagalit sa kanila ang mga tao. Isa pa po sa makikita niyong dahilan kung bakit ang mga mananampalataya is pinersecute din nila. Kasi ang mga mananampalataya, dahil sila'y nakakilala na kay Jesus Christ, hindi na sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Naapektuhan nila ang negosyo ng pagbibenta ng mga idols. Kaya ang mga negosyante noon, galit na galit sa kanila. Tingin nila sa mga Kristiyano, sinisira yung negosyo na meron sila kasi nagbebenta sila ng mga ribulto. At isa pa sa mga dahilan kung bakit ang mga Kristiyano noon pinapersecute, kasi ang mga Sisar, ang mga Roman rulers, tingin nila sa sarili nila, Diyos. Ngayon, pag pinapakilala mo ang Panginoong Jesucristo, ang dating noon sa mga Roman rulers, kinukumpetensya mo ang mga Sisars. Kaya pinersecute sila. Ganon ang existing system ng kanilang kapanahunan. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, hindi yan ang naging dahilan para hindi sila magpatuloy. Naging tapat sila. Another is, yun nga, evil circumstances. Si Pablo mismo ang nagsabi, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, mula po verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Mga kaibigan at mga kapatid, si Pablo na mismong nagsabi, nakaranas siya ng mga hindi kaaya-ayang pangyayari, sitwasyon sa kanyang buhay, at yan po ang ginagamit para ikaw ay wag na magpatuloy. Kasi minsan, makikita ho natin kung kailan ka nagiging tapat sa Panginoon, grabe yung magiging atake sa'yo. Grabe yung magiging paglusob sa'yo. Minsan nga, magpapabaptize ka na lang, nakakancel eh. Kasi biglang minsan, magugulat ka, biglang mag-iiba yung modo ng nanay mo, mag-iiba yung modo ng tatay mo. Minsan yung aso lang ang gagamitin para hindi ka na magpatuloy. Bakit po? Ayaw kasi ng kaaway
na maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Kaya even yung mga circumstances ng buhay natin, gagamitin yan to attack us, to destroy us. Pero ang sabi ng 2 Corinthians 1:3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that ye may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Yes, may mga problema, may mga trials. Kaya sa oras na to, kung may karamdaman ka, pwedeng gamitin yan para huwag ka nang magpatuloy. Sa oras na ito, kung halimbawa may problema ka financially, pwedeng gamitin yan para huwag ka nang magpatuloy. Kaya nga, sa oras na to, kung magpapataas ako ng kamay, sabi ko, sino rito ang walang kaproblema? Pag may nagtaas sa inyo ng kamay, sana all. Kasi ang realidad, lahat tayo may mga problema. Lahat tayo may mga krisis. Pero salamat, dahil sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga krisis na meron tayo, merong God na nagko-comfort sa atin. Salamat naman, nagpapatuloy. Ngumingiti pa tayo. Nakakapagpatawa pa tayo. Kasi merong God na nagbibigay sa atin ng comfort. Alam nyo, kung tutuusin, marami tayong dahilan para wag na magpatuloy. Susulat natin sa papel, marami tayong maiisip na dahilan, wag na tayo magpatuloy dyan sa Faith Baptist Church. Pero salamat, binibigyan tayo ng Panginoon ng sapat na dahilan para magtuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Maging faithful tayo. Kaya sabi nga ng John 16:33, tapusin ko po dito, These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. Salamat po. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Makinig tayo ng balita, magbasa-basa kayo ng news, manghihina po kayo. Tignan nyo lang ang presyo ng bigas, manghihina kayo. Tignan nyo ang presyo ng gulay. Noon, pag sinabing gulay, ulam ng mahihirap, ngayon hindi na. Pero alam nyo, tignan lang natin ang Word of God. Tignan natin ang Panginoon. Sapat na po siyang dahilan para magpatuloy tayo na maging tapat sa Panginoon. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father. Lord, salamat, you preserve your words. At marami kaming mababasa sa Bible na mga example na sa kabila ng mga problemang kinakaharap nila, naging tapat sila sa iyo. Ang Smyrna, ang iglesia sa Smyrna, inatake ni Satanas. Maraming nakulong, maraming namatay sa kanila. Marami silang mga problema, tribulations in this life. Pero salamat, Panginoon, naging tapat pa rin sila. Kaya kung itutuloy pa namin ang verse, sabi ron, be faithful unto death. Panginoon, wala kaming karapatan para hindi kami magpatuloy. Ikaw nga, Lord, ginawa mo ang iyong misyon sa krus ng Kalbaryo, namatay ka para sa aming mga kasalanan. Kung tutusin, pwede ka namang wag mapako na sa krus. Hayaan nyo na lang kami. Pwede ka namang gumawa ng panibagong planeta. Pwede ka namang gumawa ng panibagong tao. Pero hindi nyo po kami iniwan. Nagsakripisyo ka para sa amin. At ang sabi ng Bible, sino man ang tatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Kung sino man maghahayag sa iyong bibig ang Panginoong Yesus at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ang sabi po ng iyong salita, maliligtas. Kaya sa oras na to, kung meron pong nakikinig, kaibigan, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, isa sa makikita mong realidad sa Bible, lahat tayo makasalanan. Ikaw at ako'y makasalanan. Sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala at walang makakarating sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. At sabi ng Bible, may kabayaran ang kasalanan. Ito'y kamatayan. Pero ang kamatayan na binabanggit sa Bible, meron pong impyerno. Revelation 21:8. Pero itong magandang balita, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa oras na ito, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, now is the accepted time, now is the day of salvation. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo.
Siya lang ang makakapagligtas sa'yo. Hindi ang Baptist Church, hindi ang Ten Commandments, hindi anumang church o reliyon ang magliligtas sa'yo. Isang pangalan lang ang ibinigay ng langit na iyong ikaliligtas, ang pangalan ng Panginoong Hesus. Lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, at ang pangako ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumawag ka sa Panginoon, manalig ka sa Kanya. Pwede kitang gabayan sa isang panalangin. Ariin mo to na sarili mong prayer. Ito na yung panalangin, kaibigan, sumunod ka. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesus, nananampalataya ako sa iyo bilang aking tagapagligtas. Nag-iisang daan patungo sa langit. Salamat po dahil ika'y muling nabuhay. Dahil ikaw ang tunay at nag-iisang tagapagligtas. Salamat po sa iyong mga salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.